Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 1. This is Circuits which is Source Transformation Part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1 for Source Transformation, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong idea sa mga isa-solve nating problems ngayon. So magsisolve lang tayo ng more problems for source transformation. So sa part 1, ito yung concepts natin na na-discuss. Okay? So maganda panoorin nyo muna. Link ko sa description. Tsaka yung mga sample problems natin, yan, umabot tayo hanggang number 4. Okay, sige, let's continue natin. Problem number 5 na tayo. Okay, for problem number 5, use source transformation to reduce the circuit below to a single voltage source in series with a single resistor. Okay, sige. Drawing natin yung circuit. $10 ohms, 20 ohms, 40 ohms, plus minus 12 volts, plus minus 16 volts. Okay? So, use source transformation daw to reduce the circuit below to a single voltage source in series with a single resistor. Okay? So, kailangan daw itong circuit natin mako-convert in terms of a single voltage source in series with a single resistor. Okay, so paano natin 'to gagawin? So, 'di ba meron tayong current source in parallel with 10 ohm, 3 amp current source in parallel with 10 ohm, tapos dalawang voltage source, 12 volts na naka-series kay 20, 16 volts na naka-series kay 40. What if, sorry, excuse me, ang gawin ko, i-convert ko kaya muna lahat into current sources nang sa gayon, kapag puro current sources na, marereduce natin into a single current source na may equivalent resistance, tapos saka natin i-convert yon to a single voltage source with a series resistance. Okay? So, bali, i-retain ko lang to. Retain natin tong part na yan, yung 3 amps in parallel with 10 ohm. Pero itong dalawang yan, co-convert natin to current source. So, para dito, so let's say IS1. So, using Ohm's law lang naman, di ba? 12 volts divided by the resistance, 20 ohms. So, that will be, ilan yan? 12 over 20, sorry. Ba yan? 0.6 amps. Then, yung same resistance niya, 20 ohm. Pero ipaparallel niya na siya. Tapos, dito naman, IS2, Ohm's law ulit. So, 16 volts divided by 40. So, 16 divided by 40. Okay, 0.4. So, 0.4 volts. Tapos, yung R2 niya is 40 ohm. Again, ipaparallel niya na yan.
Okay? So, kapag tinransform na natin, sige, copy ko tong original circuit. Okay, so retain lang tong first part. Ito, yung 3 amps in parallel with 10 ohm. So, delete ko na to. So, magkakaroon tayo ngayon, connected dito yung bale parallel, yung current source. So, bale, yung polarity kasi ni 12 volt is plus minus. So, dapat pataas. Right? Ang value is 0.6 amps na meron na siyang naka-parallel resistor R1. Yung same value na 20 ohms. Tapos dito naman, okay, magiging parallel. Okay, parallel ano na siya, current source. Yung polarity ng voltage source is positive, negative. So, dapat pataas yung arrow. Right? So, ang value niya is 0.4. So, 0.4 amps. Then, yung nakaparallel na R2. Ito. Yung R2 is yung same na 40 ohms. Ayan. So, gaya nung goal natin, na-convert natin into puro mga nakaparallel na current sources connected across yung mga parallel resistances. E di pwede natin gawin, pagsama-samahin na lang natin tong mga current sources. Pwede yan, di ba? Naturo ko sa part 1. So, yung IT natin, so kung pare-pareho silang pataas, additive. Yung arrow, di ba? So, add lang natin 3 amps plus 0.6 plus 0.4. Okay? Total of 4 amps. Okay? Tapos, yung equivalent, ano nito, resistance, parallel. Parallel yung 10, 20, tsaka, ilan to? 40. So, ano yung R equivalent niyan, or RT? Di ba kapag parallel resistors, ang equivalent resistance nun is reciprocal ng sum of reciprocals. So, bale 1 all over 1 over 10 plus 1 over 20 plus 1 over 40. So, gamit calcu, ilan yan? 1 over 1 over 10 plus 1 over 20 plus 1 over 40. Okay, 40 over 7. So, pwede ngayon nating i-simplify. Magiging isang current source na lang siya. So, pare-pareho silang pataas, di ba? So, yung final arrow nung equivalent source natin, current source, is pataas din. Which is, ang value ay 4 amps. Tapos, connected na lang siya into a single resistor. Yung equivalent na nakuha natin kanina ay 40 over 7 ohms. Yan. So, ang goal is ma-convert to into voltage source in series. So, ko-convert natin to voltage source. Bale, yung VT natin, kasi ito yung IT, di ba? Tapos, ito yung RT. Bale, Ohm's law. So, IT times RT. So, IT natin is 4 amps times RT, which is 40 over 7 ohms. So, 4 times 40 over 7, 160 over 7 volts. Okay. Tapos, yung R din na naka-series, same pa rin. Dito sa 40 over 7 ohm. Okay. So, pag dinrawing na natin to, bale, meron tayong voltage source. So, upward yung arrow ng current source. Ang polarity dapat ng voltage source is plus, minus. Okay? Which is equal to 160 over 7 volts. Tapos, connected na in series na siya. Yung RT. So, the RT
is ito, 40/70 ohms. Okay, so ito yung sagot natin. So kapag pala kinonvert natin yung circuit natin na to, yung original circuit, into a single voltage source in series with a single resistor, ito siya. Meron ka lang isang voltage source with value 160/7 volts na may naka-series na resistor 40/7 ohm. Gets? Okay. Problem number 5. Sige, let's have problem number 6. Okay, for problem number 6, find VO and IO in the circuit. Drawing natin yung circuit. Six ohms, 12 volts, 3 ohms, current source 2 amps. Tapos dito daw hahanapin si VO. So, syempre gagamitin natin dito source transformation. Okay? So, ang IO pala ito. Okay, IO. So, kung gusto nating hanapin si IO, maganda, pwede nating i-convert into voltage source ito. Okay? Para magke-KVL na lang tayo. Right? So, for IO, hanapin natin si IO muna. Convert natin to into voltage source. Right? So, VS niya is Ohm's law. Yung current, 2 times the resistance, 3. So, 6 volts. Okay, tapos same lang yung resistor, magiging in series nga lang sa voltage source, 3 ohm. Okay, pag dinrawing natin yan, niredraw, so copy ko tong circuit. So, i-retain lang natin. Okay, retain lang natin tong part na to, pero ito na yung co-convert natin into voltage source. So, bale, magiging in series, etong R, 3 ohms, dito sa voltage source. Magiging voltage source na siya. Okay? So, dahil arrow up si current source, ang polarity natin, plus, minus. Which is, ang value niya na is 6 volts. So, para mahanap si IO, mag-KVL tayo. So, KVL at the loop. So, assign kayo yung direction ng loop, clockwise. Okay? So, kapag clockwise, check nyo kung saan papasok na polarity dun sa bawat voltages as we go around the loop. Okay? So, summation of voltage is 0. So, dito kay 12 volts, dahil clockwise, papasok sa negative polarity. So, negative 12. Right? Tapos, dito sa dalawang resistor, so yung current na magpo-flow is si IO, di ba? Kasi series na lang yan. So, dapat by passive sign convention, papasok yung current, inassign natin pa ganyan, sa positive polarity nila. Okay? So, sa voltage sa 6 ohm plus minus, sa voltage sa 3 ohm plus minus. Para papasok yung current
na papunta sa clockwise direction sa mga positive. So, bale plus Ohm's law, voltage across the resistor, 6 times I.O. Okay? Tapos, papasok sa plus, positive sign, voltage across the 3 ohm, 3 times I.O. Then, dito kay 6 volt, papasok tayo, dahil clockwise, papasok sa positive 6. Then, equal to 0. So, pwede nyo itong i-combine, negative 12 plus 6, negative 6, plus 6 times 3, 9 I.O. equal 0. Transpose nyo lang itong negative 6 sa kanan. So, 9 I.O. is equal to 6. Okay. Divide both sides by 9. I.O. is 6 ninths or 2/3. 2/3 amp. So, ang sagot for I.O. is 2/3. Okay, ngayon, paano hanapin si VO? So, di ba si VO nandito siya? Hindi ko inales yung VO kahit tinransform na natin to voltage source. Right? So, pwede kang mag-KVL dito. So, KVL around the right loop. Pwede rin sa left loop. Okay, dito lang tayo sa right loop. So, check natin kung saan pumasok uling polarity. We will have sa plus minus VO, dahil clockwise tayo, papasok sa negative. So, negative VO. Then, dito nga sa resistor, bale, papasok siya sa positive, 3 times I.O. yung voltage. So, plus 3 times I.O. Then, dito sa 6 volt, papasok sa positive, plus 6, then equal to 0. So, ang hinahanap is si VO, transpose na lang natin to sa kanan, bale 3IO plus 6 is VO. Eh, di ba may value na tayo ng IO? Okay, ano yung value natin ng IO? 2/3. Di ba? 2/3. So, substitute nyo na 3 times 2/3 plus 6 is equal to VO. So, cancel to. 2 na lang plus 6 is equal to VO. And 2 plus 6, that's 8. So, 8 volts yung value ni VO. Okay, gets? Okay, next. Problem number, ano na to? 5, 6, 7. Okay, let's have problem number 7. What if the circuit is ganito? So, find I lang daw. Arrow down, 2 amps. 5 ohms. 5 ohms. 4 ohms. 10 ohms. Then plus minus 20 volts. Okay. Ang I.O. natin is nandito. Ang I lang pala, walang O. So, gamit pa rin source transformation since that's our topic. So, paano natin to isosolve si I using source transformation? Okay. So, what if i-convert natin, possible ba siya? I-convert natin in terms of current sources na meron mga nakaparallel na resistors. So, pwede kong i-convert itong 10 ohm in series with the 20 volt into current source, right? So, bale, ang I niya, ang IS is Ohm's law, 20 divided by resistance 10.
20 divided by 10, that's 2 amps. Tapos same yung resistor niya na 10 ohm pero magiging parallel. Okay, ito, kailangan pa natin tong, although current source na siya, i-convert pa muna natin into voltage source kasi may nakaharang pa tayo ditong 5 ohm. Oh. Kapag kinonvert nyo to voltage source, mangyayari magiging series voltage source na series resistor kay voltage source na lang, ito, tapos mako-connect yung resistor kay 5 ohm. And then, dahil naka-series na yung R netong converted voltage source kay 5 ohm, pwede nyo i-combine, magiging 1 resistor, tsaka nyo ibabalik into current source. So, para magiging puro mga parallel na parallel current sources na and resistors. Na visualize nyo ba? O, sige. So, ko-convert ko rin muna ito into voltage source. So, Vs is equal Ohm's law. So, resistance 5 times current source 2. So, 10 volts. Tapos, yung R niya is, so same yung 5 ohms. Okay? So, ngayon, pag ni-redraw natin, so ito, magiging voltage source na to. Voltage source, anong polarity? Dahil downward, dapat negative, positive. Okay? Ang value niya na is 10 volts. Tapos may naka-series. Si-series niya na yung 5 ohm. Tapos connect nyo lang yung remaining portion ng circuit. Diba yung 5 ohm? Tapos itong 4 ohm. Okay, 4 ohm. Tapos dito hanapin si I. Tapos pag kinonvert na nga natin to into current source, so magkakaroon ka na lang dyan ng current source. Ano yung arrow? Pataas pa baba. So dahil plus minus yung polarity ni 20 volts, pataas. Okay. Ang value niya na is 2 amps. Then may nakaparallel na resistor, 10 ohms. Okay. Tapos, saka natin to i-convert into a current source ulit. Para puro na nga lang, parallel current sources connected across parallel resistors, mahanap na yung I by current divider rule. I-combine nyo lang to kasi naka-series, so bale yung magiging R niyan is 5 plus 5. 10 ohms, right? Tapos yung magiging IS, Ohm's law, 10 volts divided by etong R na 10. So magiging 1. 1 amp na lang siya. So magiging current source in parallel with resistor na yon. So dahil negative, positive yung polarity ni 10 volts, pababa yung arrow. So magiging 1 amp na yung value niyan. And then yung equivalent resistance, ipaparallel nyo na. Yung 10 ohms. Okay? Tapos saka nyo na i-connect yung remaining part ng circuit. Ito yung 4 ohm. Tapos yung current source. Yung current source is 2 amps. Tapos yung resistor uli na 10 ohms. Yan. So, pwede na ngayon nating pagsama-samahin yung mga current sources kasi parallel sila. So, isang pababa, tsaka isang pataas. So, ang equivalent current natin, total current source is, kapag magkasalungat, ima-minus nyo yung mas mataas na magnitude minus yung mas mababa. Mas mataas yung magnitude ni 2 amps, so 2 minus yung mas mababang magnitude 1, 1 amp. Pero anong magdo-dominate? Anong masusunod na final arrow? Direction ng arrow ng current source? Yung mas mataas, 'di ba? Si 2 amps. So magiging single current source na lang siya, pataas. Kasi mas malaki yung magnitude ni 2 amps. Pero 1 amp na lang, 1 amp na lang yung value. Tapos saka nyo na lang i-connect yung mga resistors. 10 ohms,
4 ohms, 10 ohms. Okay, tapos nandito si Aya. So, dahil parallel na lang yung connection natin, parallel resistors connected across a current source, ano na tayo? Mahanap na natin si I using current divider rule. So, using current divider rule or CDR for short, I is, so paano nga uli yun? Yung conductance ng kinoconsider na branch current, yung 4 ohm, ang conductance is the reciprocal ng resistance. So, reciprocal niya lang yung 4 ohm, 1/4, then over the sum ng conductances ng lahat ng resistor. So, for 10 ohm, that's 1/10. Again, for 4 ohm, 1/4. And then for this 10 ohm, 1/10. Then times the current source, 1 amp. So, gamit kayong calculator, input nyo, okay, 1/4 over 1/4, 1/10, sige, pareho lang naman yun. 110 plus 1/4 plus 110 times 1. Okay, 5/9. So, yung value ng I is 5/9 amp. Gets? Using source transformation. Okay, problem number 7. Okay, next. Problem number 8. Okay, for problem number 8, drawing natin. Okay, find the current I. Ito yung circuit. Ten ohms, 8 ohms, 3 ohms, 6 ohms, 15 volts. Tapos yung current ay nandito. Okay. So, using source transformation pa rin tayo. So, bale, paano kaya maganda? Okay, what if i-convert natin into voltage sources lahat? Okay. Ito, possible to kasi pag kinonvert nyo to voltage source, magiging voltage source in series, right? Tapos dito, convert nyo muna to ano? Convert nyo muna to current source sa magiging parallel resistor with current source. Tapos, pwede nyo uling ibalik to voltage source, pero this time yung R niya, magiging 6 ohm parallel with 3. Okay? So, bale, magiging voltage source na lang na in series with the resistors, pwede tayong mag-KVL. So, sana na-visualize nyo. Okay? Sige, para mas ma-visualize, isa-isahin muna natin. Yun yung goal ko. Pero depende sa inyo kung anong mas preferred nyo. Depende rin sa inyo kung anong gusto nyo source transformation. So ito, transform ko to. Transform ko into a current, into a voltage source. So yung VS niya, Ohm's law, 3 times 10. Okay? 30 volts. Okay, tapos yung kanyang resistor na naka-series na this time 10 ohm pa rin.
Tapos dito naman, i-convert ko to into current source. Okay, so yung IS niya, Ohm's law, 15 volts divided by resistance 3 ohms. So that will be 15 divided by 3, 5 amps. Tapos yung R niya, same sa 3 ohms. Ngayon, pag niredraw natin, so ito magiging voltage source. Anong polarity? Upward yung direction ng arrow. So, dapat plus minus. And ang value niya na is 30 volts. Tapos, in series na yung resistor, 10 ohm. Okay, tapos connect nyo lang. Diba yung next connection is yung 8 ohm. So, naka-series na si 8 ohm dyan. Kay 10 ohm. Tapos, etong 6 ohm, copy. Tapos, itong i-convert natin to current source. So, magiging ano na yan. Okay, magiging naka-parallel na yung resistor sa current source. Anong value nito? So, same, 3 ohms pa rin, right? Tapos, anong arrow nito? Anong direction ng arrow? Check nyo yung polarity ng voltage source. So, plus, minus. So, dapat pataas. Then, magiging value niya na is 5 amps. So, ang hinahanap ito yung I. So, i-convert nga natin ulit pabalik to voltage source. This time, itong portion na yan. So, pwede nyong isama si 6 ohm kay 3 ohm kasi naka-parallel. Right? So, bale, ang magiging R is yung 6 ohm parallel with 3. Ang formula kapag parallel, dalawa na resistors, product over sum. So, 6 times 3 over 6 plus 3. So, 18 over 9 or 2 ohms. Tapos, yung VS niya ngayon, ohms law ulit, current 5 times yung equivalent resistance na 2. 10 volts. O sige, kapag kinapin natin tong circuit, yung so far na na-modify na natin, so retain lang tong left portion. Then, ito yung babaguhin, di ba? Itong part na to. Okay, so i-connect natin dyan ngayon. So, naka-series, yung resistor natin equivalent is 2 ohm na lang, right? Na connected sa voltage source. Okay, so up, pataas yung direction ni arrow ng current source. So, ang polarity ng voltage source dapat is positive sa taas, negative sa baba. Then, connected na dito sa baba. Ang value pala nito is magiging 10 volts. Ayan, so masasolve na natin yung pinaka-I, mag-KVL na lang tayo. Kasi naka-series na lang yan eh. So, KVL around the loop. So, assign kayong direction, sige, clockwise na lang. So, summation of voltage is 0. So, bale, yung at etong current na dadaloy is yung I na, 'di ba? Kasi naka-series. So, lagyan niya ng polarity. So, kung clockwise tayo, so dapat plus minus, plus minus, plus minus. Okay, para papasok yung I sa mga positive polarity ng voltage source. Ano mga voltage across the resistors. Sige, so ang sign convention kung saan papasok na polarity habang umiikot tayo pa clockwise sa circuit. So dahil clockwise papasok sa negative 30, sa negative polarity ng 30 volts, so we will have negative 30. Then para sa lahat ng mga resistor, puro papasok yan sa plus, sa positive. So plus, 'di ba? Voltage across the 10 ohm, yung current times the resistance. So 10I plus voltage across the 8 ohm, current I times the resistance, so 8I. Papasok sa positive, so plus voltage across the 2 ohm is yung resistance 2 times the current I. Then dito sa 10 volts,
papasok tayo sa positive polarity. So, plus 10. Then, equal to 0. Combine lang natin. So, negative 30 plus 10, negative 20. Then, 10i plus 8i plus 2i, 20i, equal 0. Transpose nyo si negative 20 sa kanan. So, 20i is equal to positive 20. Then, divide both sides by 20. I is 20 divided by 20, 1 amp. Okay? So, that will be the answer. Yung hinahanap lang is yung current through the 8 ohm. Okay? Next, problem number 8 na to, no? Problem number 9. Okay, for problem number 9, so drawing muna natin yung circuit. Okay, find Vx. Find Vx in the circuit. Plus minus 40 volts, 8 ohms, 10 ohms, 3 amps, 10 ohms, tapos, ito, ano to? Controlled current source. 2Vx. Tapos si Vx, ito yun. Yung voltage across the 8 ohm. Okay, so using using source transformation lang tayo guys ha. Yun lang yung topic natin ngayon, nakafocus. So hanapin natin si Vx using source transformation. So ano kayang pwede nating gamiting technique? Or anong pwede nating i-transform? Okay? What if, kasi, di ba, meron tayong current source in parallel with 10 ohm. Tapos ito, 10 ohm in parallel with, ang tawag dito. So, controlled current source siya kasi meron tayong diamond symbol with an arrow sign na nakadepende yung value niya sa Vx, yung voltage across the 8 ohm. So, this is voltage controlled current source, VCCS. So, what if i-transform natin to into voltage source in series with the resistor, into voltage source in series with the resistor? Ang mangyayari dyan, puro voltage source na lang yan in series with the resistors. Tapos, pwede tayong mag-KVL, right? Okay, para mahanap itong Vx. Sige, so yan na lang yung plan natin. Co-convert natin to, sige, into voltage source, saka ito. So, dito muna tayo. So, for IS1, Vs pala, sorry. Vs1. So, formula Ohm's law, resistance 10 times the current 3, 30 volts. Tapos, yung magiging series resistance niya, R1, is 10 ohm pa rin. Tapos, dito naman, so kahit ano to guys controlled source siya, pwede pa rin applyan niya ng ng source transformation. So, let's say Vs2, Ohm's law pa rin, yung value ng current times the resistance. So, 2Vx times 10. So, that's 20Vx. Tapos, yung same resistor is 10 ohm, pero isi-series nyo na mamaya. Okay? Sige. So, bale, redraw natin
40 volts plus minus 8 ohms Vx. Tapos magiging ano na to, voltage source in series with the resistor. Okay, so sige. Voltage source. So yung ating direction ng current is pakanan. So dapat ang polarity nito is negative, positive. Tapos meron siyang in series na ito 10 ohm. So 10 ohm ito. Tapos ito 30 volts. Tapos dito rin magkakaroon na lang tayo ng series. Okay, series resistor kay voltage source. So magiging voltage source na to ah. So ano to? 10 ohms. Tapos ito, dahil ang direction ng arrow natin is pataas, polarity niya plus minus. Ang value, 20 Vx. Okay. Yan. So, pwede tayong mag-KVL. KVL dito sa loop. KVL around the loop. So, inassign ko clockwise. So, may dadaloy tayong current dyan, which is a single current kasi series. Let's say, current I. Okay. So, I yung dadaloy kay 8 ohm, I din yung dadaloy kay 10. Diba? Tsaka dito rin pala sa another 10. So, dahil clockwise tayo, lagyan ng polarity. Ito, plus, minus. Ito, plus, minus, plus, minus. So, summation of voltage is 0. Dahil clockwise inassign ko, check nyo yung polarity papasukan sa mga voltage sources as we move around the loop in clockwise direction. So, kay 40 volts muna tayo sa mga voltage sources, papasok sa negative polarity. So, negative 40 yon. Tapos, dito nga kay 8 ohm, bale, plus, papasok sa positive, 8 times I, yung voltage across the 8 ohm, diba? Ohm's law. Resistance times the current. Yung nasend kong current sa kanila is I. Tapos, kay 30 volt, papasok kay negative 30 sa polarity ng negative 30 volts na negative, so magiging negative 30 yan. Dito kay 10 ohm plus 10I. Dito kay another 10 ohm plus 10I. And then dito sa 20 Vx, papasok sa positive. So plus 20 Vx. Then equal to 0. So, combine similar terms. So, negative 40 minus 30, negative 70. 8 plus 10 plus 10i, 20, 28i. And then, plus 20 Vx. Okay? Pero, dalawa yung na-introduce nating variable ngayon, di ba? I, nagdagdag tayo ng I kay Vx, yung talagang hinahanap. So, naging dalawa. Kailangan pa nating mag-create ng isang equation relating I and Vx. Paano kaya? Kasi 'di ba, yung Vx is the voltage across the 8 ohm, which is by Ohm's law 8 times I. 'Di ba? Kaya pwede natin ngayong i-substitute dito, but Vx is 8I. Okay. So, gusto nyo substitute nyo dito, kay Vx is 8i. So, negative 70 plus 28i plus 20 times the Vx, which is 8i, equals 0. Sige, transpose si negative 70 sa kanan.
So 28i plus 20 times 8, 160i equals 70. Okay. So ilan to? 28i plus 160i. 188i is equal to 70. Divide both sides by 188. I is, sige, 70 over 188. Okay, 0.372 or yung exact value 35 over 94 amps. So ang pinapahanap is si Vx. Si Vx ay 8i. So may I na tayo, therefore Vx is 8 times I. So 8 times 35 over 94. 8 times 35 over 94. Okay. Exact value is 140 over 47 volts or approximately in decimal 2.97 or 2.98. 2.98 volts. Using source transformation. Okay, next. Anong number na to? 9. Okay, next. Problem number 20. Ay, hindi. 9 pa nga lang pala. No? Number 10. Okay, for problem number 10, drawing muna natin. Find VO. Two amps, 9 ohms, 5 ohms, 6 amps, plus minus 30 volts, 2 ohms. Tapos nandito si VO. Okay, yan. So using source transformation. So what do you notice? Puro mga nakaparallel. 3 amps parallel with 4 ohm, 2 amps parallel with 9 ohms, 6 amps parallel with 5 ohms. Tas isa lang yung voltage source na naka-series kay 2 ohm. What if, kasi ang hinahanap si VO eh. What if, i-convert natin lahat yan into voltage sources? Para, kakalabas ang circuit niyan, puro mga voltage sources in series na connected across resistors in series. So, pwede na lang kayong mag-KVL, di ba? Para mahanap si VO. Yon, ganun na lang goal natin. Sige. So, convert natin lahat ng current sources to voltage sources. So, para dito muna sa 3 amps, bale, let's say VS1, Ohm's law, 3 times the resistance 4. So, 3 times 4, 12 volts. Tapos, yung same R1 in series na ngayon is 4 ohm. Dito naman, so VS2. So, Ohm's law, 2 times 9, 18 volts. Tapos, yung R2 niya, magiging in series, same si 9 ohm. Tapos dito, let's say VS3. Ohm's law, value ng voltage, 6 times 5, 30 volts. Tapos yung R, R3, same 5 ohm. Pero gagawin nyo ng series.
Sige, pag nidre-draw natin, sa simulan natin dito. So, magkakaroon na tayo ng voltage source. Okay, voltage source. Anong polarity? Pababa. Pababa yung arrow ni 3 amps. So, dapat ang polarity is negative, positive. So, anong magiging value? 12. Tapos, in series na, yung resistor, 4 ohm. Okay. Tapos, next dito, so, magiging ano na siya, voltage source, i-connect nyo lang din dito kasi sa actual original circuit, magka-connect lang sila right? Ano yung polarity? Kasi pa kanan yung 2 amp current source, so dapat sign neto is negative positive. Para pa ganun. Tapos may naka-series na resistor. Ang value nito, VS2, 18 volts. Tapos yung R niya, R29. Next, dito naman. Okay, so magkakaroon ka na lang dyan ng series resistor kay voltage source. So ano to? 5 ohm pa rin. Tapos ito, anong polarity? Pababa. Sa pagpababa, ang polarity ng voltage source dapat is negative, positive. Which is, ang value niya na 30 volts. Tapos, i-connect nyo na to. Yung 30 volts, negative, positive, in series with 2 ohms. Okay. Connected naman dito. Tapos, nandito si VO. Plus, minus VO. Yan. 'Di ba? Ang galing. Naging ano na lang, puro mga series resistors connected sa series voltage sources. Pwede na lang kayo diyang mag-KVL. Okay, KVL around the loop. Or pwede nga kayong mag-voltage divider Sige, pag nag-voltage divider tayo, ganito na lang gawin natin. So, wag tayong mag-KVL. 'Di ba sabi ko kapag mga series na na voltage sources, pwede nating pagsamahin. Okay? Kung let's say pa-clockwise tayo, check nyo kung ano-ano yung pinapasukan kapag clockwise. So dito sa 12 volt positive, dito kay 18 volts negative, dito kay 30 volts negative, dito kay 30 volts negative. So ano yung pare-parehong negative? 18, 30, tsaka 30. Tapos yung isa, positive. Ibig sabihin, lamang. Lamang tong puro negative, i-add nyo yan. So, ang V equivalent natin, yung puro pinasukan ay negative, i-add nyo, 18 plus 30 plus 30. Then, dahil ito is pumasok sa positive, ima-minus nyo. Siya yung naiiba Yung mas maliit, the 12. Okay, so ilan yan? 18 plus 30 plus 30 minus 12. 66. 66 volts. Tapos, magiging single voltage source na lang yan following yung sign neto. 'Di ba? Puro negative, positive yung mas malaki. So, dapat negative, positive. Okay. Nauuna yung negative sa positive. Tapos, saka nyo i-connect, ang value nito is 66. Okay. Tapos, we will have yung mga resistors na lang. So, 4 ohm, 9 ohm, 5 ohm, tsaka 2 ohm. 4 ohm, 9 ohms,
tsaka 5 ohms. 5 ohms and 2 ohms. Tapos hahanapin natin dito si VO. Okay, negative, positive. So, di ba pag nag-supply tayo ng current in ganitong direction pa ganyan. Okay. So, bale, dapat ang gagawin nating sign is, kasi si VO ang nakalagay, positive dito, negative dito. Okay, which is, dapat, kasi kapag ganito yung sinupply na current ni voltage source, dapat ito is plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. Okay. Kaya, it should be negative. Kasi, ang pinapahanap sa inyo is plus minus VO, pero dapat ang isusupply na current ni 66 volt is pa-clockwise. Supposed to be dapat, ito yung magiging positive polarity ng voltage across the 2 ohm. Kabaliktaran nito. Right? Dapat papasok yung current sa positive by passive sign convention. So, therefore, yung magiging VO natin, ano na lang tayo, current voltage divider. So, yung 2 ohms over the sum, 4 plus 9 plus 5 plus 2, then times yung total voltage source, 66 volts. Pero may negative. Gamit na lang kayong calcu, 2 over 4 plus 9 plus 5 plus 2 times 66. Okay, 6.6. Negative 6.6 volts. Gets? Okay, problem number 10. Number 10 na to. Sige, 11. For problem number 11, ito. Find IO. Drawing natin yung circuit. 6 amps, 2 ohms, 3 amps, 5 ohms, 4 ohms, 20 volts. Ayan. So, using source transformation pa rin. So, using source transformation, find IO sa circuit. Ito, yung current flowing dito sa 4 ohm. Ito, obvious na obvious, pwede nating gawin, mag-convert tayo ng, ito, current source in parallel with the resistor, pareho sila, dalawa, convert natin to voltage source. Parang yung sa kanina,
puro mga magiging mga naka-series voltage source in series with the resistors. Okay? So, yun yung goal. Ito, re-retain nyo lang to kasi voltage source na siya in series with the resistor. So, convert lang natin to voltage source. So, VS1, ohms law ulit. So, 2 times 6, that will be 12. Okay? Tapos, yung magiging R1 niya, magiging series na nga lang, pero same value, 2 ohm. Tapos, dito naman, VS2, ohms law, voltage is 3 times 5. Current times resistance, 15 volts. Tapos, yung R2 niya, so still 5 ohm, pero isi-series na natin mamaya. Sige, pag niredraw natin, ito gagawin ko ng voltage source in series with the resistor. Okay? Yan. Yung resistor na to, same lang 2 ohm. Anong polarity ng voltage source? So, dahil pataas yung arrow ni current source, dapat plus, minus. Tapos, 12 volts. Next, so dito naman, ko-convert na rin natin into voltage source. So, voltage source na siya. Anong magiging polarity? Dahil pa kanan si 3 amps, polarity nito is negative dito, positive dito. Para pa ganun. Then, may naka-series ng resistor. Ang value nitong voltage source ay 15. Tapos, itong series resistor, 5 ohm pa rin. Tapos, connect nyo na lang to, yung 4 ohm in series with the 20 volt. 20 volt plus minus polarity niya. Yan. Okay. Yan. So, ang hinahanap, si IO dito. IO. Eh, di ba naging ano na nga lang to? Naging series resistors connected sa series voltage sources. So, pwede kayong mag-KVL or yung ginawa ko kanina, i-add nyo yung mga voltage sources, magiging isang single source. Tapos, pwede kayong mag-ohms law na lang. Right? So, gagawin natin yon. Assign tayo, let's say, clockwise. Check natin. Pag-iisayan ko lang muna yung mga voltage sources, ha? So, kapag clockwise, check nyo kung saan papasok as we move around the loop in clockwise, yung mga polarity ng voltage. Sa 12 volt, sa negative. Sa 15 volts, sa negative. Dito sa 20 volts, sa positive. Ops na iba siya, right? So, ang gagawin nyo, ang VT niyan is yung mga negative, automatic, mas malaki yan. Kasi 12 plus 15, 27. Compared sa nag-iisang, pumasok sa positive 20. So, add nyo yung mga parehong pinasukan na negative, 12 plus 15. Then, ima-minus nyo yung naiiba, yung pumasok sa positive polarity, 20. Okay? So, ilan yan? 12 plus 15 minus 20. 7. Okay, so pag niredraw natin yan, magiging single resistor, single voltage source na lang. So susundin nyo kung ano yung polarity nung nag-dominate. Yung dalawang negative, positive, right? Negative, positive. So 7 volts. Tapos puro mga naka-series na resistors na lang. Tatlo. Okay. Si 2 ohm, si 5 ohm, tsaka si 4 ohm. So, ang hinahanap is si IO. Yan. So, tama ba? Magko-confirm ba sa direction ng isusupply na current na 7 volts? Yung direction ni IO. Yes, kasi pag ganito yung isusupply niyang current, di ba? Pa-clockwise. Kasi polarity niya is negative, positive. So, tama sa direction ng IO. So, positive yung IO natin, which is equal to Ohm's law na lang.
Diba? 7 volts. Yung voltage, 7. So, I is voltage over resistance. So, 7 over the sum, kasi naka-series lang to, equivalent resistance niyan, yung sum nito. So, VT over RT. RT is the sum 2 plus 5 plus 4 amps. So, ilan yan? 7 over 2 plus 5 plus 4. 7, 11. 7 over 11 amps. Approximately 0.636. 0.636 amps. Gets? So, nakasolve tayo. Anong number yon hanggang problem 11? 11, okay. So, siguro hanggang dito muna tayo. Tuloy na lang natin. Let's have, sige, next part for the same topic, source transformation. Abangan nyo na lang. Basta follow kayo sa akin dito sa account para manonotify pag meron tayong video tutorials next time. Tsaka mag-subscribe na rin kayo sa ating channel, Engineered Math Channel sa YT, para manotify kayo, and click the notification bell para manotify pag may live tayo. Ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin sa Circuits 1, tsaka yung pinaka-playlist netong Circuits 1 DC Circuits, para ma-check nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lesson hanggang last lesson ng Circuits 1. Para meron na rin kayong reference sa video tutorials playlist sa course, sa whole course nyo for the SEM dito sa Circuits 1. Okay, good luck sa inyong subject, Circuits 1. So, sana mapasa nyo siya. Basta mag-practice lang kayong mag-solve ng maraming problems. Kayang-kaya nyo yan. Good luck sa inyo, guys. Sige, so see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye!